Ano ang nagdudulot sa iyo ng tunay na kapayapaan? Purihin ang Diyos sa papatapos ng buwan ng Abril. Pasalamatan natin siya sa lahat ng kaganapan sa buong buwan. Sa mga biyaya at pagpapala, lalo na ang grasyang marating ang huling araw sa buwang ito sa tulong ng kanyang pag-iingat at paggabay. Ganon din, pasalamatan natin siya sa maraming kabutihang minarapat niyang magawa natin sa tulong ng kanyang biyaya. Humingi rin tayo ng kapatawaran sa maraming pagkakataong nagkulang tayo sa pagmamahal, sa Diyos na higit sa lahat at sa ating kapwa. Ito po ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Pakinggan natin ang pahayag ng Panginoon na kapayapaan ang iniiwan niya sa atin. Kaya huwag tayong matakot ni mabalisa na siyang tema ng ating mabuting balita. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ibinibigay ko sa inyo ang aking kapayapaan. Hindi tulad ng pagbibigay ng mundo, ang pagbibigay ko nito sa inyo. Huwag mabagabag ang inyong mga puso. Huwag kayong matakot. Narinig ninyong sinabi ko sa inyo, paalis ako, subalit pabalik ako sa inyo. Kung minahal ninyo ako, magagalak sana kayo sa pagpunta ko sa Ama, sapagkat mas dakila sa akin ang Ama. Ngunit sinasabi ko na ito ngayon sa inyo bago mangyari, upang maniwala kayo kapag nangyari ito. Hindi ko na kayo kakausapin ng mahaba, sapagkat parating na ang pinuno ng mundo. Wala siyang inaari sa akin. Ngunit dapat malaman ng mundo na mahal ko ang Ama, at kung anong iniutos sa akin ng Ama, ito mismo ang aking ginagawa." Payapa ka ba? Maaring hindi. Maaring punong-puno ang isip mo ng mga kailangan mong gawin, o di kaya ng mga alalahanin, o di kaya naman ng mga problema. Normal po ito. Sa mabuting balita natin ngayong araw, sinabi ni Kristo na tayo'y binibigyan niya ng kapayapaan. Pero sinabi rin niya na ang kapayapaang ibinibigay niya ay iba sa kapayapaang ibinibigay ng mundo. Ano ba yung kapayapaang ibinibigay ng mundo? Ito yung kadalasang iniisip natin na ibig sabihin ng kapayapaan. Yung para kang nakabakasyon, walang iniintindi at walang iniisip. Nakahanda na ang kakainin at kakain ka na lang. Hindi na kailangang isipin ang mga bayarin at kung ano paman. Yan ang kapayapaan ng mundo. Pero hindi iyan ang kapayapaang kaloob ni Kristo. Ang kapayapaang kaloob ni Kristo, yung kapanatagan ng puso at isip kahit na puno tayo ng problema at alalahanin. Ang kapayapaang kaloob ni Kristo, yung kapayapaang dulot ng ating pagtitiwala na kasama natin ang Diyos. At anuman ang pinagdadaanan natin, mapagtatagumpayan natin ito sa huli kung kasama natin siya. Kaya nga pinapaalalahanan tayo ng ating mabuting balita ngayon na huwag tayong matakot o mabalisa. I-correct din natin ang maling pag-iisip na kung tayo'y madasalin at panayang lapit sa Diyos, hindi na tayo magkakaproblema pa at maging komportable na ang buhay natin. Dahil ang mga problema at suliranin sa buhay ay nandyan at hindi maiiwasan habang tayo'y nabubuhay. Pero kayang-kaya natin itong harapin at malagpasan kung kasama natin ang Panginoong Hesukristo na siyang bukal ng ating buhay at tunay na kapayapaan. Amen. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat na nag-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon, asahan po ninyong kasama nyo kami sa pagdarasal na ipagkaloob ng Diyos ang inyong mga kahilingan.
Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang sa mga pinagdadaanan nating pagsubok sa buhay. Umugot ng kaliwanagan, lakas at pag-asa sa Panginoong Hesukristong muling nabuhay.